Po, Brad Eli, opo, okay na po. Di nakita mo na yung kagilagilalas na kaliwanagan kung ano. Opo, Brad Eli, yun pala. Yung binabasa nga po natin, parang empasing nga lang, ang kagilagilalas na kaliwanagan pala, yun nga po yung kaliwanagan ng Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, kasi yun ang larawan ng Diyos, larawan ni Kristo. Kagilagilalas nga po talaga yon, Brad Eli. At saka kaya kagilagilalas yun, yung mga nasa kadiliman, patay na, nabubuhay pa eh. Opo. Di ba? Opo. Yung nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay, patay, sabi ng salita ng Diyos. Yung mga patay sa bisyo, patay sa sari-saring droga, patay sa mga kalayawan, mga krimen, awa ng Diyos, nag-resurrect eh. Diba? Opo, opo. Kung hindi nga katakataka, si Luz nakagilagilalas. Pati yung sinusugo nila dyan sa apalit para patayin ako. Nabuhay eh. Opo, Brad Eli. Totoo po yan. Yung mga tik-tik na sinusugo nila para patayin kayo, nagkaroon ng pagkakataon ngayon, sila ang naliwanagan, kaya narito na rin sila sa atin ngayon. Kasama na natin sila. Pwede ba natin patugtog yung confession ng isa riyan? Opo, pwede po. Sige po, pakiplay natin. Ang nakagugulat, nilagay ko nga rin sa registration ko ano masasabi ko kay Brother Eli. Galit ako kay Brother Eli nung araw. 3 beses kong inattempt na patayin si Brother Eli. Ang naging problema ko, nadikitan ko na siya eh. Magkalapit na kami, ganyan eh. Nakatabi ko na siya. Nilingon ko lang yung tropa. Paglingon ko sa tropa, sabi sa akin, sige na, sige na. Paglingon ko na wala eh. Wala siya sa tabi ko eh. Pero nandun siya. Hindi ko siya nakita. Pero sa attempt ko yun, sa Potrero. Sa Potrero ata yun, natatandaan ko kasi ang nangyayari, pag meron akong ihihit, ilalagay ng sentral, ibabagsak ako sa isang area. Makikita ko na lang kayo ron. Pero alam ko, somewhere in Bacolor o basta kung di Pampanga, Cavite. Basta meron target area, naka-set up na yun eh. Kasi hindi kami po pwedeng makita. Yung unang-unang attempt ko kay Brother Eli, kung saan lugar. Tapos yung pangalawang attempt ko nga na nakalapit na ako sa kanya, magkadikit na kami. Tapos lumingon ako dun sa tropa, sabi sa akin, sige na. Pagharap kong ganun na wala. Sabi ko wala na eh, pero pinipilit nila, nasa tabi ko. Hindi ko makita eh. Kasi bubunod na, wala eh, katabi ko. Ayun eh, wala nga, ang kulit niya eh. Nag-PI pa ako nun. Hindi ko talaga makita eh. Magkatabi kami. Lumingon lang ako, pagharap ko, wala na. Yun o, totoo yun. Isa yun sa talagang pinatotohanan ko sa kanila bago ako nagpa-doktrina. Yan yun talagang mismong, hindi isang tao yan si Luz eh. Meron pang marami na nag-confess na for some time naniniktik sila dyan para matsyempuhan ako. Pero awa ng Panginoon, dahil dun sa aral na narinig nila, nag-confess sila na pinakita pa yung ID nila eh. Di ba, Brad Mel, meron pa mga pinakitang ID. Pakita mo nga yung ID. Opo, pakita natin yung mga ID. Yan, scan pa yan eh. Oh. Marami po talaga. Alam niyo naman kung kaninong ID ang mga merong ganyang scan eh. Kaya maliwanag talaga na merong isang kapangyarihan na nagpapabago sa isip ng tao. Mismo yung taong papatay sana sa'yo, pag naliwanagan ng Ebanghelyo yon, yung kagilagilalas na liwanag ng Ebanghelyo, yun nga yung parting ipinaglingkod ng kapatid na Daniel, na wala na tayong panahon para balikan pa yon. Punta na lang tayo dun sa bandang bahagi ko sa ating paksa. Yung iniwan ni kapatid na Daniel na tanong, Sis Luz. Opo, ang tanong po, alin pa ang liwanag na makikita sa mga lingkod ng Diyos na tinawag sa iglesia ng Diyos? Pero panliwanag bukod dun sa
aral ng Ebanghelyo eh. Siguro hindi mo naiisip ito, Sis Luz eh. Oo nga po. Alin po yun, Brad Eli? Eto, basahin natin yung 2 Pedro 1:19. Makinig ka kapatid na Dani. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. O, hindi ba liwanag din yan? Anong liwanag naman yan? Hindi naman yan yung Ebanghelyo eh. Yung Ebanghelyo, yung aral na sinusunod natin sa iglesia. Pero yan naman, sabi ni Pedro, mayroong kaming lalong panatag na salita ng hula. Word of prophecy. Na mabuti ang inyong ginagawa kung inyong sinusundan. Pagka sinusunod mo pala yung prophecy, mabuti ang ginagawa mo. Na yung prophecy na sinusundan mo, gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim. Yung prophecy pala, yung hula sa Biblia, liwanag din yun na pag sinundan mo, parang merong kang guide sa isang lugar na madilim, Sis Luz. Amen. Opo, ganun pala. Merong hula. Eto, sa Zacarias 8:7, hula yan eh. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Tamo, sabi ng Diyos, may pagliligtas siyang gagawin sa bayan niya, sa silanganan at sa kalunuran. Sundan mo yan pag hindi ka napunta sa kalunuran. Opo. Diba sabi ni Pedro, yung hula, pagkain yung sinusundan, mabuti ang inyong ginagawa. Sabi ng Diyos, mag-uumpisa ang pagliligtas niya sa silanganan, pupunta ng kalunuran. Kaya nakapunta ako rito sa kalunuran eh. Amen. Oo nga. May hula kasi na ang pagliligtas ng Diyos, magliligtas siya ng kanyang bayan sa silanganan at sa kalunuran. Malakias 1:11, Sis Luz. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay... Yung pangalan ng Diyos matatanyag, magiging dakila sa mga hentil, hindi sa Israel ha. Sa mga hentil, ibig sabihin ng hentil, yung labas na bansa sa Israel. Hindi yan yung bansang Israel. Ang hentil, labas sa Israel. Ngayon, mag-uumpisa yan sa sinisikatan ng araw hanggang darating sa nilulubugan, from east to west. Sundan mo yung hula, liwanag yan na sinusundan mo eh. Ngayon, Sis Luz, ang ating tanong. Ang tanong po natin, alin, yan, iba yan na ba yung kanina? Alin pa ang liwanag na natatanging makikita ng mga tinawag sa Iglesia ng Diyos? Alin pa ang liwanag na makikita ninyo? At kayo magiging saksi nito mga kapatid. Kasi kayo makakakita nitong liwanag na ito Basahin mo yung 15:15 ng Mateo, Sis Luz. At sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Sis Luz, ano pang liwanag ang hinahanap natin na makikita natin? Sabi ni Pedro sa Panginoong Jesus, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Di ang liwanag ng talinghaga. Kaya nga, ipaliwanag Di yung talinghaga, may liwanag din yun, Sis Luz. Opo. Nakuha mo? Opo, kaya ba sinabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Kasi yung talinghaga, may liwanag din. O, kita mo na. Asan yung liwanag ng talinghaga? 4:11 ng Marcos.
At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. O, asa ng liwanag ng talinghaga? Sabi ni Cristo, sa inyo, sa lahat ng iglesia, ipinagkaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Kaya may liwanag yung talinghaga Sis Luz, sabi ni Pedro, Panginoon, ipaliwanag mo sa amin, may liwanag sa talinghaga. Amen. Nung pag ipinaliwanag yung talinghaga, sabi ni Kristo sa kanila, sa inyo ipinagkaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Tanong ko sa iyo, Sis Luz, meron ka bang nalalamang mga hiwaga na hindi alam ng iba? Ay, marami po, awa ng Diyos. Ang dami po ninyo na mga naiteksto na puro hiwaga talaga yon. Salamat sa Diyos. Nararamdaman po namin, meron talagang hiwaga na pinagliliwanag dito sa atin sa loob ng Iglesia ng Diyos International. Kaya pala, ganun yung sabi nga po, ipaliwanag mo sa amin. Kasi may liwanag po talaga yung talinhaga. May liwanag na dala-dala pagka naintindihan na po namin, pag tinexto ninyo. Ay, salamat sa Diyos. Napakarami po naming narinig na ng mga liwanag ng hiwaga. Awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang totoo, ang Katoliko, 2,000 taon na, hindi pa naintindihan yung talinghaga dun sa sa talinghaga sa hula, talinghaga sa salita ng Diyos, tungkol sa insenso, yung kamangyang, yung incense. Hindi nila naintindihan yun Hindi ba yun isa sa mga talinghaga sa Biblia, na ang sabi ng hula ng Diyos, ang kanyang pangalan, hahandugan ng kamangyang o ng insenso. Basahin mo uli yung 1:11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. At sa bawat dako ay hahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. At ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayun, sabi sa Biblia, sa bawat dako, paghahandugan ng kamangyang ang aking pangalan. Yung kamangyang, yun ang incense sa Ingles. Basahin mo sa Ingles. For from the rising of the sun, even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles, and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering for my name. Incense shall be offered unto my name. Sabi ng Diyos sa hula. Tayo, natutupad natin yan Nag-o-offer tayo sa Diyos ng incense. Ang Katoliko, hindi naintindihan yung talinghaga na yon. Yung insenso, di nila alam. Ang ginawa, kumuha ng insenso. Yung ipinapausok sa kalapate para mamo. Yung insenso, parang parang batong kristal na pag sinindihan mo, masarap ang amoy. Ang ginawa ng pare, kumuha ng insenso. Umikot sa altar, kililing, 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 kililing. Kaya nag-iikot yung pare, pinapausukan yung altar Yun ang insenso. Doon naman sa malalaking simbahan, hindi na yung pare ang nag-iikot. Gumawa na sila ng napakalaking lalagyan ng insenso. Ayan naman talagang pag natamaan ka yan, wasak ang ulo mo. Yung pinapa-insenso nila na yan. Naintindihan ba ng Katoliko kung alin yung insenso na dapat na iukol sa pangalan ng Diyos? Basahin nga natin ang Apokalipsis 5:8. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. Palang insenso o kamangyang,
Panalangin pala yon. Ang ginawa ng pare, usok. Eh, hindi nga makakarating sa atmosphere yung usok mo eh. At tinan mo yan, no? Ang inuusukan yung altar nila. Hindi nila yung haga ng insenso, yung hiwaga. Yung insenso o kamangyang, analangin yon, hindi usok yon. Eh yung kasing yung kasing usok, eh hanggang dyan lang sa may ulap yan, eh baka mawala na eh, yung usok ng insenso nila eh. Eh yung panalangin na spiritual na insenso, nakakarating sa Diyos yun eh. Sabi nga nung kante, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Diyan mo? Naniniwala ka ako, kahit sa gitna ng storm o ng bagyo, yung smallest prayer should be heard. Smallest prayer shall be heard. Yung insenso na nakakarating sa Diyos, hindi literal na insenso kagaya ng Katoliko. Yun yung panalangin ng mga banal. Sabi sa paliwanag. Eh, yan lang simpleng bagay. 2,000 taon na Katoliko, hindi naintindihan yan eh. Tama ang sabi ni Kristo, sa inyo ipinagkakaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. At kayo ang saksi, mga kapatid, di ko pwedeng isa-isahin. Ano-ano na ba ang nalaman nyo na sa pagkakatoliko nyo, pagka-iglesia ni Manalo nyo, hindi nyo naalaman ng mga hiwagang yan. Kayo ang saksi. Kung anong mga hiwaga nang nabuksan sa inyo sa pamamagitan ng pakikinig ng aral ni Kristo. Tama ba ako, kapatid na Luz, o hindi? Tama po, salamat sa Diyos. Napakarami po talaga na mga hiwaga sa Biblia po na nabubuksan po sa atin, may liwanag na dala-dala. Yung hiwaga na yon na dito sa atin. Kaya dito, sa ating kapatid, alam niyo kung sino yung dalawang saksi. Opo. Dalawang saksi na pinatay, na ang kanilang bangkay hindi nilibing. Inilagay sa Sodom at Ehipto yung bangkay nila. Pinagmamasdan ng tao. Alam niyo yun kung sino yung dalawang saksi na yon. Diba? Opo. Alam niyo ang hiwaga ng 7 kandilang ginto. No? 7 ilawang ginto. Alam niyo rin yung hiwaga ng 7 mata ng Diyos at 7 sungay. Alam niyo yun eh. Napakaraming hiwaga sa Biblia, maliwanag na dumating na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim. Salamat sa Diyos.